Eto na nga, dumaan na nga lahat-lahat ng dilubyo. Nagkaroon na ng lindol, subalit etong si Moira Etela hindi pa rin natitinag at hindi pa rin natamaan. Dahil ang kanyang mga galaw at kilos ay parang normal pa rin, walang pagbabago. Ibig sabihin, hindi talaga matanggal-tanggal ang sungay sa kanyang mga ulo. Disappoint nga itong si Dr. Ray nang magbulat itong si Moira dahil kapansin-pansin na ibang-iba pa rin ang kanyang mga inaasahan. Instead na magpasalamat siya na buhay siya, ay nanggagalaiti pa siya at pagbibintangan pa niya ng kung ano-ano ang mga mag-inang si Annalyn at si Lynette. Sabi niya kasi dito na buti na lang daw si Zoe ang gumamit ng power drill. Dahil kung si Annalyn daw yon, baka na daw tinodo na ang power drill sa kanyang utak hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Palibhasa kasi, gawain niya ang masasama, kaya naman ibinabaling niya ngayon dito kay Annalyn. Kaya naman nga sumagot na nga itong si Zoe dito sa kanyang ina at sinabing imposible ang kanyang mga iniisip dahil si Annalyn daw ay isang doktor at tungkulin niya ang gumamot at buhay ng mga pasyente, hindi para kumitil ng buhay. Kung pa ni Zoe ay tigilan na ang kaisip ng kung ano-ano, magpasalamat na lang daw siya dahil buhay siya at ligtas siya sa lindol. Dahil nga nainip ito si Moira ay naisipan niyang mag-ikot-ikot kasama ang nurse. Nakasalubong niya ngayon ang isang janitor at gulat na nakita siya at sinabing akala daw niya ay patay na siya dahil yun daw ang kumakalat na chismis. Kaya naman lalo namang na high blood itong si Moira. Sana nga ma-stroke na lang at matuluyan dahil walang pinagbago talaga. Sinabi niya dito sa janitor na kung sino man daw ang nagpakalat ng chismis na yan ay sisiguraduhin daw niya na mauuna pa sa kanyang mamatay. Kaya naman may naiisip na siya na walang ibang posibleng gagawa ng mga chismis na yun kundi yung mga kaibigan ni Annalyn ng mga marites sa loob ng Apex. Agad niyang pinuntahan ang ER kung saan naabutan nga niya ang mga ito nagpupulong-pulong pa at abalang-abala sa pagkukwento. Narinig nga niya ang lahat-lahat na ang dahilan pala ng kanyang pagkabuhay ay walang iba kundi ito nga si Annalyn. Si Annalyn pala ang gumamit ng power drill kaya siya ay buhay na buhay. And guess what? Imbis na matuwa siya ay nainis pa siya at gulat na gulat. Hindi makapaniwala na tinulungan siya ng iniisip niyang kaaway. Pinagalitan nga niya ito at pinagmumura ang mga marites sa Apex na instead daw atupagin ng buhay ng may buhay ay atupagin na lang daw ang kanilang mga trabaho kung ayaw daw nilang mawalan ng trabaho. Nagmamakaawa naman si Zoe na tanggapin at magpasalamat na lang kay Annalyn dahil sa niligtas niya ang kanyang buhay. Subalit mukhang napaka-imposible nga ang pinagagawa nitong si Zoe dahil talagang mortal na kaaway ang tingin niya dito kina Lynette at Annalyn. Pumunta nga si Annalyn sa loob ng Apex hindi para kay Moira, ngunit ang purpose niya sana ay bisitahin ito nga si Doc RJ dahil nilipat na ito sa loob ng Apex. Subalit nakasalubong nga siya ni Zoe at nagmamakaawa ito at nakikiusap na sana bigyan ng oras nga na makausap nga itong kanyang mami dahil gising na rin nga ito. Subalit ito nga ang nangyari nang makausap nga ni Annalyn itong si Moira. Nakikipag-shake hand siya. Kung akala namin ni Annalyn ay sincere na nga itong si Moira at tila naalog ang utak sakaling nagbago na nga ito. Subalit iba ang nangyari.